Hello, good morning. Mukhang magandang araw natin ngayon. Marami-rami tayo. Praise God, hallelujah Lord. Kompleto tayo. Mayroon palang kulang. Yung partner ni Juan. Asan yung partner mo? Ba't wala? Masakit? Hindi uso sa ano yan, walang sakit sa hospital. Joke lang ha. Kasi nung seaman ako, pag nagkasakit kami, sinasabi ng kapitan, walang seaman na nagkakasakit. Pero mo? Kaya ganun. So, good morning uli. Ano nga pala sa Japan yung good morning? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Bonjour. Buenos dias todos. May butag sa tanan. Maupay nga aga. Maupay na aga. Maray na Maadjong buntag. aga sa inyo. So marami tayong salita eh. So kaya tayo masaya. So ako yung nasisiyahan dahil nga nung last week kasi medyo kunti lang kami kaya malungkot. Pero pag marami kayo, parang maganda kasi. Maganda ang dating ng Holy Spirit sa atin ngayon. Kaya, praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Okay? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord God, Jesus, narito kami sa iyong harapan. Itinataas namin ang iyong banal na pangalan, Ama. Pinupuri ka namin. Kayo ang aming Panginoon Diyos. Walang ibang Diyos na magliligtas sa amin, kundi kayo lamang, Panginoon Diyos. Diyos ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob. Walang iba na nagbibigay biyaya sa amin. Walang ibang Diyos na umaalalay sa amin. Nag-aalaga sa amin sa tuwi-tuwi na binibigyan mo ang iyong mga anak ng proteksyon, ng iyong Holy Spirit na siyang tanda na kami ay nagiging anak dahil sa biyaya. Kaya maraming salamat sa biyaya na ibinigay mo sa amin, sapagkat sa biyaya ang lahat ay maligtas dahil may mga tatak na sila ng Holy Spirit. Kaya Ama, kung sino man ang wala pang tatak na naririto, Ama, bigyan mo nawa, Ama. Maging born again ang lahat ng naririto. Kaya kailangan mabuhay muli ang kanilang mga espiritu, sapagkat kung wala ang Holy Spirit sa amin, ang aming espiritu ay patay. Tulad ni Adan at ni Eva nung sila ay nagkasala, namatay ang kanilang espiritu, kaya nawalay sila sa Diyos. Kaya Ama, narito kayo upang kami alalayan, upang kami turuan, at bigyan mo kami ng karapatan, kapangyarihan. Ama, narito ang iyong mga anak. Linisin mo ang bawat puso ng bawat isa. Pakabanalin mo ang bawat puso ng bawat isa. Kung ano man ang aming mga kasalanan ng nagawa sa buong nakaraang mga araw, mga nakaraang linggo, Ama, pawiin niyo, Ama. Patawarin niyo po kami lahat, Ama, sapagkat kami lagi nagkakasala, Ama. Alam namin na walang taong malinis, walang taong hindi nagkakasala. Kaya lagi namin hinihingi ang kapatawaran ng bawat isa. Sapagkat sinabi mo, kami ay magsisi at maging matatag kami. At maging matuwid kami sa harapan mo. Kaya Ama, sa umagang ito, ituwid mo kami. Sa umagang ito, linisin mo kami. Sa umagang ito, Ama, bigyan mo, i-bless mo ang bawat naririto, Ama, na kaming lahat ay maging karapat-dapat
At ang lahat ng naririto ay may sulat sa banal na aklat. Aklat ng buhay ng Kordero, Ama. Kaya Ama, alam namin sa mga panahon ngayon na napakahirap na. Marami ang manluloko, marami ang nagliligaw ng aming mga espiritu. Maging sa panaginip man ay nililigaw kami. Kaya Ama, linisin mo kami. Bigyan mo kami ng espiritu na siyang magtatanggol tuwing kami po ay nagkakasala at turuan kami magsisi ng tapat. Ama, ibuhos niyo po ang karunungan sa aming pastor. Bless niyo po siya at ang lahat ng naririto. Ama, pati po ang sambahayang ito, bless niyo po, Ama, na ito ang aming house of prayer, Ama. At hinihiling namin, Ama, na pagkalooban po kami ng maluwag-luwag na bahay-sambahan, Ama. Hinihiling namin, Ama, pagkat walang imposible sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Hinihiling namin at dinggin mo nawa ang aming mga samot dalangin, Ama. Kaya sa umagang ito, Ama, nais namin magpasalamat sa aming Panginoong tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. Tayo kayo magsiawit, magtayo po tayo. Papurihan natin Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya, pagtawag sa Kanya. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah.
sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng iyong binibigay sa amin. Because you're more than enough. Hallelujah. I love to worship you, my God.
gabayan niyo kami, Panginoon. At sa pamamagitan, Panginoon, ng dugo ng inyong anak, Lord God, na siyang aming anak, namamagitan sa aming mga taong makasalanan, Lord, ay pinatatawad niyo ang lahat-lahat, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng isang puso, Panginoon, ng spirit mo, Panginoon, na nagsisisi, Panginoon, sa lahat ng ating mga pagkakasala, mga bagay, Lord, na dapat namin surrender, aming puso, ang aming buhay, Panginoon, ang aming future, ang aming plans, Lord God. Tunay, Ama, na kung kami ay hiwalay sa inyo, ay wala kaming magagawa. Tunay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin, Lord. At ang bagay, ang buhay namin, Panginoon, ay napakaigsi lamang, Lord. Kaya wala kaming, Panginoon, na banghihingi, kundi patuloy niyo kaming gabayan. Patuloy niyo kaming ingatan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kapag kami ay nadadapa, Lord God, kami ay, Panginoon, inyong palakasin muli. Kami, Panginoon, muli inyong yakapin, Panginoon. Kami, Panginoon, ay humihingi ng inyong mercy, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Lord, na hindi pa nila kinukumit ang kanilang buhay sa inyo, Lord, na sila rin, Panginoon, ay ma-born again. Sila rin, Panginoon, ay gisingin din ng inyong Holy Spirit, ang kanilang espiritong patay, Panginoon. Ngayon din kami, Panginoon, mga Christians, Lord God, bilang nasa laman pa, Panginoon, ay mga pagkakataon din, Lord God, na bagamat alam namin ang tama, Lord, ay nagagawa pa din namin ang mali, Panginoon. Lord, hiningi po namin ang lahat-lahat, Panginoon, ng aming pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. At kayo din, Lord God, ang mga kasalanan namin sa aming kapwa, Panginoon. Nawa, Lord God, patuloy niyong i-purify ang aming mga puso. Ang puso, Panginoon, na patuloy na humingi ng tawad sa inyo. Puso, Lord God, na nagmamahal sa inyo. Puso, Lord God, na sumasamba sa inyo. Puso, Panginoon, na tapat at masunurin sa inyong kalooban, Lord God. Ngayong umagang ito, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy niyong pagpalain. Ang bawat isa, Lord God, ay patuloy niyong bigyan ng encouragement, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Lord, na kami po ay nawalan ng pag-asa, na wala po kami ibang kakapitan, o wala man kami pera, wala man kami, Panginoon, mga pambayad, Panginoon, sa mga kailangan namin bayaran, Lord God. Ikaw, Panginoon, magpo-provide. Kahit ikaw, Panginoon, aming Jehovah Jireh, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Lord God, na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos namin, Lord God, na greatest physician ng aming lupang katawan, Panginoon, na nagkakasakit, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang inaasahan namin sa aming buhay, Lord. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Jacob, Panginoon. At kami, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God, ay pinili mo, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay unconscious, Lord God, noong mga unang panahon, pero, Lord God, naniniwala kami na, Panginoon, ang bawat isa dito, Lord God, ay kinatagpo mo, Panginoon, sa iba't ibang panahon ng aming buhay, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, Lord God, ay maitinanim ka sa aming puso, Lord God, ng salita mo, Panginoon. Na bagamat, Panginoon, kami, Panginoon, ay mga tao rin talaga, Panginoon, na mahihina, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang magpapalakas sa amin, Lord. Ikaw, Panginoon, ang bawat ikaw, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin, Lord God. Wala kaming ibang inaasahan sa buhay na ito, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang iyong kabutihan, Lord, ang inyong biyaya, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na nandirito, Panginoon, patuloy niyong samahan, Lord God, ang kanilang pamilya, Panginoon, ang aming pamilya, Lord God, ang mga mahal namin sa buhay, ang mga pinapanalangin namin tao, mga kaluluwa, Lord God, na sila din, Panginoon, katagpuin niyo, Panginoon. Ito po, Panginoon, namin nadalangin, patuloy yung pagpalain si Pastor John, Lord God, ang mga salita, Panginoon, na kanyang dadalhin, Panginoon, mga salita mo ng buhay, Panginoon, ay siyang magbibigay sa amin, Lord God, ng encouragement, siyang magbibigay, Panginoon, ng gabay sa amin, Lord God. At bawat sa Lord God, sa paglabas ng bahay na ito, Lord God, tumumi sa aming puso at isipan, Lord God, ang mga salita mo, Panginoon. Ito po, ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ibinabati natin ng may kaarawan si Yuri kahapon. Tama ba, Yuri? July. Happy birthday kay Yuri. God bless po. At Si ano na si Ate Banji. At si Ate Banji din ay birthday. Tama din, ate. Ngayon po ba kahapon? Kahapon birthday din ni Ate Banji. Birthday din ni Ate Banji. Si Marjeline ka 17. Tapos si Opo. 7. Ayan, marami pala may birthday ng August, no? Yun, happy birthday. Happy birthday po sa mga kapatid po natin. Yan, kay Yuri, kay Ate Banji, at yung mga nabanggit po. Sino yung mahal? Sila ano?
Sa July, buong July, sila Yumi. Di, August na ngayon, mahal. Ay, August pala. Oo, August na pala. ngayon. Sorry. Ano ba ito? Ba't ba ako nagalumatras? Oh. Sorry. Tito Romy din birthday, no? Oo. Ayan, so marami pong may birthday ng August. Ba't nagkahit? Si Jackie. Jackie, ano ka ba? August ka rin? Oh. Oo nga pala, no? Si Marami. Grace pala. Nung one, si Grace. Oo, August 1 ba? Oo, si Grace. Si Romy sa 11, si Jackie sa Sakto 23. bro, sakto. Maganda pala ang daan nito. Ayan, ano. Marami Sama-sama kami pala ang daan birthday. nito. Oo. Hindi na tayo Okay, binabati din natin si Grace na nasa... Saan pa sa Japan? Japan. Sa Okinawa ba? Sa sa Nagoya? Kunin ko lang ulit yung mga yung Ayan. mga wala. Babaguhin ko. Sandali. Arigato po, arigato. Ayan, so sa mga kapatid po na nasa abroad, God bless po sa inyong lahat. Ayan, at ano po, no? Mahalaga po ang sinasabi po ng kasulatan sa atin, mga kapatid, sa panahon ito. Kita po yung muling manalangin po. Dakilang Ama, samahan niyo po kami sa inyong salita. Kayo po ang magbigay sa amin ng liwanag dahil ang salita po ninyo ay hindi pwedeng i-interpret ng tao kundi ang Holy Spirit lamang. Kaya Father, speak to us and tulad po ng prayer kanina, forgive our iniquities against you. Dahil Father, we as humans, kailangan namin ng habag. Dahil kami po ay maraming pagkakamali. Pagkakamali ng puso, pagkakamali ng isip, at pagkakamali ng aming mga gawa. Kaya Father, bilang mga tao po na malakas ang ego namin, teach us Father na isurrender namin ang aming pagiging tao sa inyo. Dahil kayo lamang po ang nagbibigay sa amin ng holiness at righteousness. Be with us, Father. Nawa ang mga kapatid po ay samahan nyo na buksan nyo rin po ang kanilang isipan at puso. Kaming lahat po sa inyong ipahahayag. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Praise God. So mga kapatid, sa ating mga kasulatan, buksan natin sa Mateo 24. Mateo 24, okay po, at atin pong basahin ang verse 14. Po, verse 14. Okay, ang sabi po rito sa verse 14, mga kapatid, ito ang sabi, at ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Verse 15, basahin po natin. Kaya nga, pag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ni Propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ito ng bumabasa. Yan, at sabi po rito sa verse 21, basahin po natin verse 21. Okay, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari mula nang magkaroon ng mundo hanggang ngayon. Hindi pa nangyayari kailanman. Hanggang dito po tayo, mga kapatid. Supurihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So mga kapatid, may isa pong pangyayari po na sinabi ang Panginoong Jesucristo. Meron po siyang sinabi na mangyayari po sa hinaharap. No? Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na siya ay nagbigay ng hula. Sabihin niyo nga po, hula. Yan, so prophecy. So ano po ba yung hinulaan ng Panginoong Jesucristo na mangyayari po sa katapusan ng mga araw? So may sinabi po siya, mga kapatid, no, na dakilang kapighatian. Sabihin nga po natin, dakilang kapighatian. Yan. So ano po ba itong dakilang kapighatian na ito? Well, mahalaga po na maunawaan natin to, mga kapatid, no? Kasi itong dakilang kapighatian po, ito po ay may connection sa rapture, no? Meron po itong connection sa rapture. Gusto ko pong gamitin yung salita na body change, no, sa rapture, kasi ang rapture po ay galing sa salitang Latin, galing sa Bibliang Latin, na wala sa original na talagang wala sa original na tinatawag nating original na Biblia, no?
ang nakalagay po sa original na Biblia, sa salitang Griego po, no, ang nakalagay po doon ay quote up, no? Ikaw ay kinote up, yun sa Taglish. Ang rapture ay pagbabago ng katawan ng mga anak ng Diyos. Ito po ay may connection sa dakilang kapighatian. So, maganda makita natin yung dalawang bagay na to, no? Kasi sequence to, no? Sequence of events ang mangyayari po sa panahon natin. So, ito po muna yung dapat nating malaman. Ano po ba itong dakilang kapighatian na ito na darating? So, ang Panginoon po may sinabi siya, no, na may mangyayari sa mundo na kailanman hindi na mauulit. So ano po ba yun, Panginoon? Yun yung tinatawag niya na dakilang kapighatian. So, iisipin natin, ano ba yung kapighatian na tinutukoy ng Biblia dito? Well, mga kapatid, muli po, basahin natin yung yung nakasulat sa Mateo 24. Meron tayong mababasa dito sa kapighatian na ito, na ang sabi po, etong nakasulat, basahin natin yung verse 16, chapter 24 ng Mateo. Okay, meron kayong mababasa dito, ang sabi niya, kung magkagayon, magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. So, maganda unahin natin tong kapighatian na tinutukoy. Ano ba tong dakilang kapighatian na ito? So, ang sabi ng Panginoon, pag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira, ano ba to? No? Yung mga term sa Bible, maganda malaman natin. Ano ba yung kasuklam-suklam na paninira? No? Ang nakalagay sa Ingles ay abomination of desolation. Ano ba to? Well, mga kapatid, simple lang. Ang paninira po na tinutukoy dito, kung babalikan natin ang Biblia, naalala ko po noon, ganito. Di ba sa Israel, ang Israel po pala ay tinatawag nating Holy Land. No? Sabihin nga po natin Holy Land. No? Banal na lugar. Ano po ba yung pinakabanal na lugar sa Israel? Sa palagay nyo po, yung pinakabanal na lugar. Kung sa Mecca, sa Saudi Arabia, ang pinakabanal sa kanila ay yung Mecca, no? Yung kung saan naglilibot doon ang mga kaibigan nating Muslim, doon sa tinatawag nating Mecca. Ano ba sa Israel ang pinakabanal na lugar? So, yung sinasabing lugar na banal yan, Jerusalem, no? Sa Jerusalem, mga kapatid, may tinatawag kasi dyan na templo, no? Sabi nyo nga po, templo, no? Yung templo po, kung inyo pong babalikan yung kasaysayan, di ba naalala nyo ang Panginoon na matay sa krus? Di ba pagkamatay niya, doon sa loob ng templo, may nahati na kortina, di ba? Nahati yung kortinang makapal, no? Mula taas pababa. So, yung kortina na yon nakalagay sa kabanal-banalan, di ba? Yung banal na lugar na ang nakakapasok lang ay yung mataas na punong pare, no? So kung titingnan yung mga kapatid, yung templo na yon ay wala ngayon sa Jerusalem, di ba? Kasi naalala ko nung panahon na yon ay winasak yun ng mga Romano. So nawala yung lugar na kabanal-banalan, di ba? So ang natira na lang ay, kumbaga po, wasak na lugar. Kaya lang tinayuan nyo ng moske. Naalala nyo po ba, no? May moske doon sa Jerusalem na kung saan po ay tinayuan yun ng moske. No? Pero doon nakalagay, doon malapit yung templo ni Solomon, no? Yung tinatawag na kabanal-banalan. Ngayon mga kapatid, may sinabi ang Panginoon, pag nakita nyo ang kasuklam-suklam na paninira, ano po ba yon? Ito po yun. Ang ibig sabihin po ng kasuklam-suklam na paninira, dinumihan ang banal na lugar. Naintindihan nyo po, simplihan lang natin. Isang sagradong lugar na dinumihan, no? Winalang puri, naintindihan nyo po, no? Winasak, ganyan po, no? Binaboy, ayun yung magandang word, no? Binaboy ang banal na lugar. Tanong, Pastor, mayroon ba sa Biblia na nangyari na yan? Yung binaboy ang banal na lugar? Ito po, di ba noong panahon ng tinatawag po natin na na may sinasabi sa Bible na kasaysayan sa kalagitnaan ng luma at bagong tipan. Naintindihan niyo po, no? Kasi ganito, ang lumang tipan po at ang bagong tipan, may pagitan yan. Hindi po yan magkasunod. Naintindihan niyo po? Okay, ang Bible natin ay isa lang pero dalawang part, no? Lumang tipan at bagong tipan. Okay, ang pagitan ng lumang tipan at bagong tipan ay 400 taon. Naintindihan niyo po, no? 400 years. So, may gap na sinasabi dyan. So, mula nung gawin yung templo, sa panahon ni Malakay, huminto na yung revelation. Ang kapahayagan ng Diyos wala na. Huminto na, di ba?
bumalik na lang noong panahon ni Juan Bautista. So may 400 taong pagitan. Sa pagitan, mga kapatid, ng 400 years, yan yung panahon na lumaganap yung tinatawag na impluensya ng mga Griego, di ba? Kasi kung naalala nyo po, si Alejandro, yung tinatawag sa Ingles na Alexander, si Alexander, nang masakop niya ang Asia, ang Jerusalem ay nakuha ng mga Greeks. Naintindihan niyo po? So, nasa pamumuno ng mga Griego ang Israel noon. Alam niyo po ba, pagkamatay nila Alexander, ang mga pumalit sa kanila ay yung tinatawag nating mga alam niyo ba, mga durobo, mga leader na may masasamang intensyon, at ang gusto nila yung kultura ng mga Griego palaganapin sa Asia. So ang nangyari, may naging hari noon sa Judea, hindi pa Judea ang tawag noon, Israel pa rin, na isang Syrian Greek, Griego din at Syrian siya, may dugong Syrian at Griego, na kung saan yung templong banal, alam niyo ho bang ginawa? Di ba ang inaalay sa templo ay tupa, di ba? Yung mga malilinis na hayop. Alam niyo, ang ginawa ng mga Greeks, di ba? Pinag-alaya ng baboy para kay Zeus. Naalala niyo po noon, mababasa niyo po yan sa unang Makabeyo, no? Mayroong testamento din. May mga sulat din naman, no, na naka-include sa Bible, sa ibang version ng Bible. Mababasa niyo yan, no, na yung lugar na banal, pinag-alaya ng baboy. Ganun po, no? So, baboy ang inaalay. At hindi inaalay sa Diyos, inaalay nila sa Diyos nila. Di pa kilala niyo si Zeus, ang Diyos ng mga Greeks? So, ganun mga kapatid, no? Nagimbal ang mga Hudyo sa ginawa ng mga Greeks, no? Bakit nila ginawa yon? Ang tawag po doon ay kasuklam-suklam na paninira. Naintindihan niyo po? Mga kapatid, no? Yan yung sinasabing abomination. Ngayon po, ganito, ano po pang ibig sabihin mo? Muli mga kapatid ng abomination? Yung lugar na banal ay binaboy. Yan po. Ang ibig sabihin po, dinumihan, no? Hindi na puro, no? Nilagyan ng ibang bagay. Tama ho ba? Yung tunay na Diyos, pinalitan ng, Diyos-Diyosan. Tama, no? Yung tunay na Diyos, ang ipinalit mo, Diyos-Diyosan. Yung bagay na banal, ginawa mong marumi. So, may sinabi ang Panginoon na yung kasuklam-suklam, darating uli. May ibig siyang sabihin dito kasi nangyari na yan noon, mga kapatid. Alam niyo po ba nung sinabi ng Panginoon yan? May nangyari na noon, di ba? Yung kwento ko. Nung ang mga Griego, binaboy yung kanilang templo. Pero wala pa si Kristo noon. Tama ho ba? Kasi yun yung panahon ng 400 years. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, pumalag ang mga Hudyo. Sa kwento po ng Bible, pumalag sila. Lumaban sila. Alam niyo po ang nangyari, di ba? Nag-umpisa ang isang tradisyon ng mga Hudyo na ang pangalan po ay Festival of Lights. Sabihin nyo nga po, Festival of Lights. Yan. Ano po ba yon? Yung Festival of Lights, isa itong tradisyon ng mga Hudyo na kung saan po, tuwing December 25, eto kapareho din natin, no? Tuwing December 25, nagsisindi sila ng 9 na kandila. Naintindihan niyo po? Di ba ang kandila sa Bible, 7 lang? Tama ba? 7 lang yon. Dinagdagan ng mga Hudyo ng 3. Bakit kaya? Di ba? Kasi di ba ang 7 number ng Diyos? Pero dinagdagan nila ng 3, hindi naging 9 na. Sa tuwing December 25, nagsisindi ang mga Hudyo ng kandila na 9 bilang pag-alala sa Festival of Lights. Ano bang mayroon dyan? Kasi ganito po yan, no? Nang lumaban kasi ang mga Hudyo sa mga Griego, mga kapatid, nung panahon na yon, no? Sa mga Syrian at sa mga Greek. Kasi ayaw nila nung ginawa nila, di ba? Binaboy yung templo eh. Yun ay pangbabasto sa relihiyon. Tama ho ba? Kumbaga, religious ang mga Hudyo eh. Yun ang totoo nun, ano? Religious sila. So, kung babuyin mo yan, gulo yun. Isang malaking gulo. Kaya lumaban sila. Alam nyo, nanalo sila. At alam nyo mga kapatid, ito yung nakakatakot no, na pagdating sa labanan, ang mga Griego po, marami sila nun ang mga Syrian. Ang mga Hudyo, kukunti lang sila. Ganun po, kakonti. Pero nananalo sila dahil po sa isang strategy ng gera, yung guerrilla warfare, no? Alam nyo ba yung guerrilla warfare? Yung guerrilla warfare, yung ibig sabihin po ay nakikipagdigma ka doon sa lugar na hindi alam ng kalaban mo. Alam nyo ba yun? Yung ikaw ang may kabisado. Limbawa, gubat, di ba? Pag ikaw ay magaling sa gubat, ang kalaban mo, talo yun, di ba? Kasi sanay ka sa lugar. So ang mga Hudyo po, sanay sila sa guerrilla warfare, no? Gera na kung saan, gera sa disyerto, pa-ambush, nananalo sila ron. So,
nabawi nila yung templo. At ang nangyari ganito, di ba binaboy yung templo? May nangyari mga kapatid, may isang banal na apoy sa loob ng templo na hindi namatay ng 3 araw. Naintindihan niyo po? 3 days na natili yung apoy. Kaya mga kapatid, parang ang sa tingin ng mga Hudyo, milagro. Na yung templo na banal na sinasabing banal na apoy sa loob ng templo hindi namatay. Kaya nagdugtong sila ng 3 sa 7. Kaya naging siyam. No? Yun yung Festival of Lights. So, mga kapatid, sinasabi natin to kasi 7 I'm sorry po. Dalawa lang pala, sorry, dalawa. 2 to 3 days, yung pangatlong araw po ay tawag dito, hindi namatay. Ngayon ganito, may isang scholar mga kapatid din, ito yung sabi niya na ang pinakabilang po talaga kung bakit siyam kasi 9 days na hindi namatay, no? Yun yung pinaka-specific po, no? Gusto ko lang pong i-revise kasi isang scholar yung nagsabi na 9 days na hindi namatay yung apoy, no? I'm sorry po, hindi 3, no? 9 na araw, no? Kaya po yung 7 naging siyam, di ba? Kasi uso sa Israel yung menorah, di ba? Yung tinatawag natin na 7 candlesticks. Di ba? Ganun yun, no? Uso yun, pero naging siyam yun. Kasi, mga kapatid, no, 7 days hindi namatay, and then, between 6 to 7 days, parang mamamatay na, pero nanatili pa rin yung apoy hanggang 9 days. Yun yun. Kaya, yung po yun, no? Festival of Lights. So, ngayon, eto mga kapatid, no? Di ba naulit-uli yung sinasabi na pambababoy sa templo? Di ba? Kasi ganito, naalala niyo po bang Panginoon, may sinabi siya, di ba? Ano po yun? Naalala niyo po ba nung siya ay nasa Jerusalem na? Di ba nagwala siya? Tama ba? At anong sabi niya? Bakit ang templo ko, ang templo ng aking ama ay, naalala niyo po yun? Nakalagay sa dyan? No? Ginagawa niyong, sabi? Ginagawa niyong bahay ng tulisan. Ginawa niyong bahay ng tulisan. Ganon, ginawa niyong merkado, yung aking tahanan ng aking ama. So, mga kapatid, ganito, may nangyari na noon na corruption sa loob. Naintindihan niyo po, no? Anong problema doon? Ganito po, yung templo, ginawang business. Tama ho ba? Ginawang business, at mga kapatid, eto yan, hindi na spiritual yung naging approach ng Israel noong panahon na yon. Di ba mga kapatid, no? Hindi tungkol sa spiritual yung ginagawa nila sa templo. Mayroon ng pagsisimula na ng corruption sa loob. Kaya mga kapatid, ganito. Di ba may sinabi ang Panginoon, ang templong ito, tuldukan nyo na. Tama ba? Ang templong ito ay mawawasak at itatayo ko sa 3 araw. Di ba may sinabi ang Panginoon, no? Gibain nyo ang templo, itatayo ko sa 3 araw. Di ba yun yung sinabi niya na against sa kanya? Tama ba? Na ang templo ay nilapastangan niya. Sino bang lumapastangan talaga? Siya ba o yung mga religious leaders? Di ba? Kasi ang sabi, narinig namin na nilapastangan niya ang templo. Tama ba? Kasi ganito mga kapatid, pag nilapastangan mo ang templo, nilapastangan mo ang Diyos. So, si Kristo, may bago siyang revelation ng time na yun. Tama ba? Kasi yung templo na tinutukoy niya, hindi naman yung templo talaga. Tama ba? Ano po yung tinutukoy niyang templo? Yung katawan niya. Tama ba mga kapatid, no? Kaya ganito, mayroon ng abomination ng time na yan. Tama ba? Hindi pa malala. Tama ba? Pero may tanong tayo, mga kapatid, no? Opo. May tanong tayo. Yung templo ba ni Kristo na tinutukoy niya, katawan niya po ba yun? Tama po ba? Di ba kasi, di ba may sinasabi ang Bible na kayo ang templo ng Diyos, di ba? Kayo ang templo ng Diyos. May tanong tayo, yung bang templong nadumihan noon sa Israel, marurumihan kaya sa panahon natin? Yan ang tanong. Ate, anong sagot? Tama, no? Tama. Kasi ganito, may templong nag-e-exist ngayon. Tama ba? Sa Israel, wala. Pero may templo ngayong spiritual. Tama po ba? Ano pong tawag doon? Church. Nakikinig po? Ngayon, eto. May sinabi ang Panginoon, di ba? Sabi niya, darating ang kasuklam-suklam. Okay, mga kapatid, no? Tanong, ano ba yung kasuklam-suklam na yon? Yung templo ulit marurumihan. Tama ba? This time, hindi sa Israel yung nadumihan. Tama ba? Kundi saan po? Yung church. Ngayon mga kapatid, ganito. Ang church ba at
ang church ba at ang Israel connected? Sige po. Tama o hindi? Tama, no? Di ba nadumihan yung templo sa Israel? Marurumihan ulit. Tama ba? Pagdating sa mga hintil. Okay, meron tayong babasahin sa Bible, no? Basahin natin mga kapatid, no, yung pahayag. Okay, tingnan natin to mga kapatid, no, pahayag. Okay, chapter 70. Okay. Okay, anong sabi rito mga kapatid, no? Okay, basahin po natin. Okay, chapter 17 verse 1. Okay, may babasahin ako Ito mga kapatid, may sinabi rito ang Biblia. Dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin. Gusto ko lang pong linawin, yung 7 mangkok ay ito yung mga salot na darating sa mundo, no? Yung 7 salot, yung 7 mga trahedya na darating sa mundo. Isa sa mga anghel na may dala ng salot dumating at ang sabi kay Juan, pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang isang bantog na patotot na nakaupo sa maraming tubig. Hihinto ako Di ba mga kapatid, pinag-aralan na natin to, no? Na simbolo yan. Tama ba? Ang Israel, tinawag din ng Diyos sa Isaiah chapter 1, no? Tinawag niya na prostitute ang Israel. Tinawag niya. At mga kapatid, ang salitang prostitute ay naulit sa Revelation. Tama ba? This time, ang prostitute ay ang tinutukoy ay isang babae na nakaupo sa maraming tubig. Alam naman natin, pag sinabing maraming tubig, ang ibig sabihin mga bansa. Nakikinig ba mga kapatid, no? Sa Bible, pag sinabing mga tubig, simbolo yan, hindi literal. Ang ibig sabihin po, mga nations. So magkakaroon ng malawakang karumihan ang mga simbahan. Naintindihan niyo po? May sinasabi rito, no? Isang bantog na patotot. Ano po ba pag sinabing great? Ano sa Tagalog yung great? Bantog. Ano pa ba? Ano pa sa ibang Tagalog? Sikat. Kilala ng mga tao. Tama ba? Ibig sabihin, magkakaroon ng mga religion o isang religion na kilala ng mga tao, pero ito'y magiging prostitute. Ibig sabihin po, pag sinabi nating prostitute, marumi. Di ba? Hindi siya tapat. Di ba? Unfaithful. Sabihin niyo po, unfaithful. Hindi tapat, no? Kumbaga maraming kasiping. Tama ba? Ang simbolo ng relihiyon ay babae o simbahan. Naintindihan niyo po? Tanong, narumihan ba ang templo? Di ba? Narumihan ba ulit? Opo, di ba? Ngayon mga kapatid, di ba, sa Bible ganito, para maintindihan natin, mula sa mga simbahan na narumihan, tama ba? Ano ang sabi ng Diyos? Kukuha ako ng bride. Di ba sabi niya? Isang nobya na malinis. Di ba? At ang sabi niya, mga kapatid, no, basahin natin yung pahayag, tingnan natin ulit, no? Basahin natin yung pahayag 18. Ito mga kapatid ang sabi, pahayag 18, okay, verse 4. Okay, tingnan niyo po yung rapture kung paano. Okay, tingnan niyo narinig ko ang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Ano po yan? Sino po yung pinalalabas ng Diyos dyan? Sa loob ng mga ano po? Sa loob ng mga churches. Nakita niyo ba, di ba? Sa loob ng mga simbahan, ng mga relihiyon, ang sabi rito, lumabas kayo para huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Yung sinasabing mga salot dyan, connected dyan sa dakilang kapighatian na darating. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin ganito, ang dakilang kapighatian, mararanasan ng mga church. Naintindihan natin mga kapatid, no? Pero may sinabi ang Panginoon sa atin na lumabas kayo sa Kanya para hindi kayo masama. So ito yung logic ng rapture. Tama ba? Kaya may rapture para kunin ang mga anak ng Diyos sa loob ng mga simbahan upang ibalik tayo sa purong salita ng Diyos. Ganon karadikal, no? Itong pahayag. Sabi rito, magsilabas kayo sa Kanya bayan ko. Kasi mga kapatid, ang relihiyon ng Israel at ang iglesia po ay nasa tinatawag na magiging desolate. Tama po ba? Sabi nga, abomination. Magiging kasuklam-suklam. So, siguro may nag-iisip, Pastor, mukha namang matitino ang relihiyon. Anong problema? Well, mga kapatid, simple lang. Bakit natin nasabi yun? Kasi ganito, yung aral ng Biblia tungkol sa biyaya
ay hindi ipinangangaral sa loob. Intindihan po ninyo, iba yung aral na kanilang ipinasok. Aral na may kinalaman sa tao. Di ba mga kapatid? No, kaya nga, ang simbolo ng karumal-dumal ay dinumihan mo yung aral. Tama ba? Yung aral ng Diyos malinis. Pero dinumihan mo. Naintindihan mo ba? Di ba kaya sabi ni Kristo, ang pagsamba sa Diyos, may kinalaman sa aral. Kung ang aral mo hindi tama, anong sabi? Hindi tinatanggap ng Diyos yung pagsambang yan. Basahin natin yung basahin natin yung nakasulat sa Mateo ulit. Okay, tingnan nyo to Okay, Mateo. Okay, basahin natin to mga kapatid, no? Ito po, tingnan nyo to. Mateo 15. Okay, anong sabi rito? Okay, Mateo 15, verse 8 to 9. Okay, anong sabi rito? Tingnan nyo mga kapatid Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Pero anong sabi ng Panginoon? Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit ba mga kapatid, dumarating yung panahon na ang pagsamba sa Diyos ay hindi na sa puso? Bakit batay na lang sa tradisyon ng tao? Bakit hindi na puso? Bakit ito ay nakasanayan na lang? Bakit ginagawa ito? Tuloy natin yung pagbasa. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo. Yun ang dahilan, no? Kaya mga kapatid, ang tao po ay hindi alam yung totoong pagsamba, no? Yung aral. Kasi ang sabi, yung tinuturo sa mga tao ay galing sa tao. Ibig sabihin po, man-made tradition. Naintindihan niyo po? Hindi galing sa Diyos. O parang ganito sa panahon natin, yung theology ng Bible, hinahaluan ng ideology. Yung mga ganyan. Which is mga kapatid, isa pa to, no? Ganito. Bakit hindi natin i-preach ang gospel? Yung raw. Alam na ba ibig sabihin ng raw? Yung gospel na kung saan ay simplified, na walang entertainment, no? Walang gimmick, di ba? Kasi sa panahon natin, ang gospel, pinipreach na kailangan ng human element, di ba? Magtayo tayo ng church na palang mala-concert, parang mga tao pumunta. Ganun yung sinisita ng mga totoong mga preachers sa mga churches na ang ginagawa nila, entertainment ang dating para lang ang tao pumunta. Naintindihan yung mga kapatid, no? At eto pa, nagtuturo tayo ng psychotherapy para ang tao makinig lang. Naintindihan nyo po, di ba? Gumagamit tayo ng human element, which is mga kapatid, nabago ba yung tao? Di ba hindi? Naging man-centered lang tayo, tama ba? Mga kapatid, alam niyo ang totoong gospel, hindi nakasentro sa tao. Tama ba? Saan nakasentro? Sa Diyos. Yun ang totoo mga kapatid. No? Kaya tingnan niyo po human personality. Ay, sasamba ako sa church na to kasi yung preacher sikat. Di ba? Nandun ka dahil sa tao. Di ba? Di ba dapat nandyan ka dahil gusto mong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Amen po ba mga kapatid? Di ba? Hindi human personality, hindi cult of personality. Yung pinangangaral natin, tama ba? Alam niyo ba si Pablo may sinabi siya na hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo. Di ba mga kapatid? Pero di ba bro, di ba Pete, sa panahon natin, eto maraming nangangaral ang ipinapangaral yung sarili. Tama ba no? Ako son of God ako propeta ako apostol ako. Mga kapatid, hindi ang sarili natin ang pinapangaral natin. Kahit ikaw pa ay tinawag ng Diyos at sabihin mo na ikaw ay isa sa mga tinatawag na banal, pero hindi ang sarili mo yung dapat i-preach. Magtotoo ka sa ginawa ng Diyos, no? Pero sino bang dapat i-preach? Ang Panginoong Jesucristo, hindi ang tao. Patunayan natin sa Bible na ayaw ng Diyos na ang sarili natin yung itinataas. Basahin natin yung 2 Korinto. Okay, tingnan nyo itong mga kapatid, no? May sinabi si Pablo. Okay, basahin natin yung chapter 4. Okay, basahin natin yung chapter 4, mga kapatid. Okay. Basahin natin yung chapter 4, verses 4 to 5. Okay. Tingnan niyo pong sabi Anong sabi? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Tama po ba? Upang sa kanila, huwag sumilang ang liwanag ng ebanghelyo ng kaninong kaluwalhatian tayo nakasentro? Kaninong kaluwalhatian? Okay. Na siyang larawan ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo. Nakita niyo po? Ay ano ang preaching ngayon? Ang pinapangaral, yung sarili. Apostol. Propeta ako, makinig kayo. Alam niyo, eto sa Antipolo lang, meron kami na-encounter
Sabi niya, Pastor, punta kayo sa church namin. Magpastor ka doon. Bakit? May propeta kami nagpapagaling. Ang galing! Yung propeta namin maraming pinagaling. Pinagaling ako sa sakit ko eh. Tingnan nyo ha. Eager siya mag- Kita nyo ha. May propeta kami nagpapagaling. Diba? Sino ba nagpapagaling? Sino po bang nagpapagaling? Okay. Kung may propeta kayo, instrumento siya. Pero wag niyong sabihin na yung may propeta kami, marami nang gumaling dahil sa kanya. Sir, may naalala ba kayo, di ba? Na ang tao na yung pinupuri, di ba? Mga kapatid, tao, Pero si Lord pa rin talaga. ang Diyos dapat, tama ba? Yan ang problema ngayon ng maraming church. No? Nasa personality nakatingin. At ang pinakamatindi pa, yung aral ng tao pa yung kanilang inaano. Yung kanilang, di ba? Yung kanilang niyayakap. Hindi nakasentro sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, inulit niya, no? Hindi yung sarili namin pinapangaral namin. Kami nga, alipin lang kami ni Kristo. Tignan nyo, kami ay servant, no? Hindi kami ang amo. Di ba? Pero maraming mga ngaral, sila ay servant, pero ang tao sa kanila pinapasentro. Tama ba? Kami to. Okay, may isa pa, delikado to ha. Ito yung hindi alam ng marami. May tanong ako ha. Di ba may nagsasabi, ganito, sa kabilang banda, may mga relihiyon sa panahon natin na ang sinasabi nila sa mga kulto nakasentro kayo sa tao. Di ba? Narinig niyo ba yun? Di ba? Yung mga church na traditional. Ako galing ako sa protestante. May sinasabi yung mga protestante sa mga bagong relihiyon, yun nagsusulputan, di ba? Tulad nila Kibuloy. Sinasabi nila na, ay, kawawa naman kayo mga kulto. Bakit kami kulto? Di ba sumusunod kayo sa tao? Tao yung inyong ginagawang Diyos. O nga, no, di ba pag ikaw din, engot-engot ka, o nga, no? Tanong, sila ba? Tanong, yung mga simbahan ba na tradisyonal, na walang sinasabing kulto, walang sinasambang tao, may tanong ako sa inyo, yung doktrina nila, saan galing? Sige po. Okay, ito lang tanong, ako galing ako sa samahan ng mga disciples, no? Aaminin ko sa inyo to. Ang disciples, hindi sila naniniwala na may indwelling ng Holy Spirit para ang tao ay makapag-prophesy. Tama ba? Sa kanila parang wala yon, formality lang. Pupunta ako sa Baptist. Ang mga Baptist, hindi sila naniniwala na mayroon pang Holy Spirit na nagbibigay ng prophecy at speaking in tongues. Wala na yon. Nang mamatay ang mga apostol, wala na. Ganun sa mga Baptist. Pero I respect the Baptist. Okay. Alam niyo ho ba na may mali doon? Tama ho ba? Kasi ganito. Bakit natin sinasabing may mali? Kasi ganito. Hindi naman lahat ng speaking in tongues totoo na may peke at tama ba? Di ba mag-isip kayo mga kapatid, di ba? Totoo po na hindi lahat ng revelation ng Diyos ay galing sa Diyos. Tama ba? O tulad ng sinasabi ng ibang mga pastor na may nakita ako, narinig ko na ako'y anak ng Diyos. Makinig kayo sa akin, sabi ng Holy Spirit yan. Di ba ganyan? Di ba kini-question natin yun? Kasi ganito, mga kapatid, kasi di ba sabi nga natin, babalik na naman tayo rito, hindi tungkol sa atin eh. Tama ba? Balikan ko lang yung kanina, no, na ang aral kasi natin, hindi absolute. Di ba mga kapatid, pagdating sa sectarian, no? Ang sekta po, hindi absolute yan. Tama ba? Kailangan mga kapatid, kung gusto mong makita yung absolute, tumingin ka kanino? Tama, tumingin ka kay Kristo. Gusto mong makita yung tamang doktrina? Nakikinig mo ba? Kailangan mong tumingin sa kaluwalhatian ni Kristo. Tama po ba? Kasi mga kapatid, kapag ikaw nagtanong ka sa mga pastor na may sekta na, ang kanilang sasabihin katotohanan, yung katotohanan lang ng sekta nila. Tama ba? Hindi yung katotohanan na sinasabi ng Biblia sa atin. Yung po yun. Kita nyo kung bakit ang sektaryan, limitado lang. Di ba may ibang sekta na naniniwala na si Kristo tao lang? Tama ba? Hindi siya Diyos. Di ba? Ano yun mga kapatid? Yun yung aral ng sekta nyo. Di ba? Pero, pag nagpipreach sila, ang gandang pakinggan, tama ba? Marami silang maraming sumusunod, di ba? Naintindihan nyo po? Pero pag tumingin ka sa teaching nila, limitado lang yung alam nila dahil tao lang daw yung tagapagligtas. Di ba ganun mga kapatid? O eto pa, tinan nyo to Eto lang for example lang. O yung paniniwala na, na kailangan natin ng mga ibang mediator. Tumawag tayo sa ibang mga santo
para tayo po'y maligtas. Di ba? Naintindihan yung mga kapatid na ginagawa nyo ng isa sa pinakamalaking reliyon, di ba? Di ba? Kay Kristo tayo pinapatawag, pero bakit may ibang tinatawag? Tama ba, sir? Bakit tayo kailangan tumawag kay Maria? Bakit tayo kailangan tumawag kay Santo Niño? Bakit natin kailangan tumawag sa mga santong patay na? May tanong lang po ako, di ba? Yung ba talaga yung turo? So mga kapatid, ganito, yung mga bumabato sa mga kulto, sila din po. Sila din. Nakita niyo po mga kapatid, no? May problema din yung kanilang aral. Totoo nga, wala nga silang kulto. Pero tingnan niyo ha, ano bang tawag nila sa pinakamataas nilang leader na nasa Roma? Kulto, pero meron silang bubulto. Anong tawag? Papa. Ano ibig sabihin ng Papa? Ang mali. Ano ibig sabihin ng Papa sa Tagalog? Tatay, di ba? Yung tatay natin ilan? Isa lang. Ilan yung tatay ng Roman Catholic, sir? Kita niyo pa, may tatay at Ibanji na nasa Roma, tama? At may mga tatay bawat parokya. Alam niyo yung salitang Father, sa Diyos lang yon. Nakikinig po? Bakit mo tinatawag sa tao, Father? Pwede siguro Father of Faith, di ba? Pero yung, sa Bible kasi may sinabi si Pablo na ako'y ama niyo sa pananampalataya, pero hindi siya nagpatawag. Hindi siya nagpatawag kailanman na tawagin niyo akong tatay, ha? Hindi ganon, di ba? Tawag na sa kanya apostol eh. Apostol, no? Pero hindi siya nagpatawag ng titulong ganon. Naintindihan niyo po? Ilan ba lang yung tatay natin, sir? Isa lang naman eh. At lahat tayo magkakapatid, di ba? Nakita niyo mga kapatid no na nadumhan ba, sir, nadumhan ba ang lahat ng reliyon halos? Nadumihan na po. Kaya po ang lohika natin ay may abomination of desolation. May darating na trahedya kapag ang salita ng Diyos ay hindi sinunod ng tao. Okay, mga kapatid, no? So, tuloy natin to, no? Dahil ito yung magandang pag-aralan. Sige, hanggang dito muna tayo. Limited yung time natin, no? So, tuloy natin next week po yung pinag-aaralan natin, no? Na darating itong kapighatian sa mundo. So, manalangin tayo, mga kapatid. Let us pray na. Let us pray. Dakilang Ama, dalangin po namin na ang pananampalataya po na ibinigay niyo sa amin ay huwag pong hindi namin marumahan. Bagkus Ama ay maging maingat kami how to handle your doctrines na hindi namin mamantsahan ng aming kultura ang inyong salita, Ama. Ang inyong salita po ay puro, ang inyong salita po ay ganap. Sinabi niyo po na ang inyong salita ay higit pa sa ginto. Ang inyong salita ang dahilan kung bakit kami na born again. Ang inyong salita ang dahilan kung bakit kami natubos. Ang inyong salita ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga nilalang. Ama, nawa po, turuan niyo kami na lagi kaming nakafocus sa kaluwalhatian ni Kristo, sa Messiah. I-bless niyo po ang inyong salita. Naway makabalik kami sa orihinal na aral ng Biblia. Ibalik niyo kami sa tama. Ibalik niyo kami sa pure word. Ito ang kailangan namin, Father. I-bless niyo po ang araw na to, Father. Kayo lamang ang aming Ama. Salamat sa biyaya niyo sa amin. Pagpalain niyo, dakilang Ama, mga kapatid, ang inyong mga anak na tinawag sa biyaya. Manatili nawa kami sa inyong biyaya at lumago kami sa biyaya. Palaguin niyo kami sa biyaya. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Kung may mga bagay, Ama, na mali sa amin, nakikita niyo po kung winawasto niyo nga ang maling aral, paano pa yung maling pamumuhay namin? Patawarin niyo kami, Ama, sa aming maling sinasabi, sa aming maling isip, sa mga bagay po na hindi wasto. Kami patawarin niyo. Turuan niyo kami mag-humble. Turuan niyo kami, Ama, na alisin ang aming sariling katwiran. Turuan niyo kami na isuko ang lahat sa inyo. Na walang ibang dapat mag-glorify kundi ang inyong anak, ang inyong pangalan. Kumilos kayo sa puso namin, Ama, para kami po ay manatili sa aral na tama. Sa aral na walang anumang corruption. Na hindi
maging desolate ang banal niyong salita, ang banal niyong templo, ang inyong church, ang inyong community. I-bless niyo po ang Israel at ang inyong mga tinawag, Ama. Kailangan ng Israel ng revelation mula sa inyo. Naniniwala kami, Father, na bubuksan niyo ang kanilang mga mata sa katotohanan. Ganon din po kami, na nakasadlak din kami sa mga maling kultura ng relihiyon. Ngayon, Ama, buksan niyo ang aming mga paningin, ang aming unawa sa mga katotohanan. Ito ang aming panalangin. Sinesentro namin sa inyong biyaya ang aming gawain at pagsamba. Pagpalain niyo po ang sangbayanan niyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Yeshua, Amishia. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Purihin ang Diyos. Praise God. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, ng ating mga biyaya po na tinanggap sa Kanya, awitin po natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid, sa ating pong pagtatalaga. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, aming dinadalangin ang mga kapatid po na nagdiwang ng kanilang kaarawan kahapon po at yung sa darating pa po. Ngayong buwan, pagpalain niyo po sila. Si Yuri, si Ate Banji, at yung iba pa naming mga kapatid, Ama, na may occasion sa buwang ito. Bless them. At nawa, gamitin niyo sila, Ama, na maging daluyan ng inyong biyaya. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo sa kanila. Patuloy niyo silang i-bless. Maging daluyan ng inyong blessing, Father. Ganon din po, dinadalangin namin yung isang kaibigan namin, Ama, na pinagpipray po niya yung kanilang family. Na makakilala din kung paano nakakilala silang mag-ina sa Panginoon. Makakilala din yung kanyang family circle. So Father, we are asking na itong mga kapatid namin na ito ay i-bless nyo rin po sila sa pagbalik din nila sa abroad. Nawa gamitin nyo sila na maging taluyan ng inyong katotohanan sa kanilang family circle at sa mga tao pong kanilang makakasalamuha. Dalangin din namin, salamat din Father, nandito ang mga kapatid din namin na hindi namin, matagal din namin hindi nakasama. Pagpalain nyo rin po ang kanyang may bahay na nasa ibang bansa. I-bless niyo po si Grace at tulungan niyo po siya lagi doon, Father. At salamat din po dahil nandito ang kanyang asawa, si Peter, at responsable po sa kanilang anak. Nawa patuloy niyo silang samahan. Ang pamilyang ito, gabayan niyo sila palagi. Ganon din, Ama, yung isang kapatid din namin na may struggle din sa kanyang family, particular sa kanyang partner. We are asking, Father, na bigyan niyo siya ng lakas ng loob at karunungan upang ma-overcome niya po ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang family. Samahan niyo po siya at palakasin. Dalangin namin, Father, sa araw na to, gawin niyo pong daluyan ng biyaya ang mga sandaling ito. At ang araw na ito, tanggapin namin ang inyong kahabagan.
sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Samahan niya tayo, gabayan niya tayo. Ngayon hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ama, salamat din po sa pagpapagaling niyo kay bro. Thankful kami na hindi po malala yung kanyang aksidente. I-bless niyo po ang aming kapatid. Huwag niyo pong pababayaan si brother and father, si bro. Sa inyo kami nagtitiwala. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. God bless po sa lahat, mga kapatid. Magandang tanghali po. God bless po sa lahat. Afternoon.